Letitia's POV. Namagising ako kinaumagahan, dama ko ang pananakit ng aking katawan. My head was aching so bad and my body was sore all over. Pumikit ulit ako at matutulog na sana ako na maramdaman kong may gumalaw sa tabi ko. Bumaglikwas ako at marap sa kabilang side ng kama, ngunit muling napapikit ng bahagyang masilaw sa liwanag ng sikat ng araw. Ganun pa man, di naman nakaligtas sa paningin ko ang natutulog na nasa tabi ko. "Morning, baby." Wala sa loob kong sabi bago muling pumikit. Naramdaman kong hinila niya ako palapit sa kanya at kinapit niya ang binti niya sa binti ko. Ramdam ko rin ang mainit niyang hininga sa balikat ko pero ang nagpagising sa akin at nagpadilat ng husto sa aking mga mata nang maramdaman kong may bagay na kumakalabit sa aking tiyan. The realization hits me big time at mahabaging langit. Katabi ko si Steve? Agad akong bumangon at parang natigilan sa kinululugaran ko na mapagtanto na si Steve nga ang katabi ko. Wala rin kahit anong sa katawan katulad ko at ang bagay na naramdaman ko sa aking puso ni ang kanyang kasangga na nakasaludo sa umaga. "Go back to sleep, baby." Bulong niya at saka ngumiti. Pero nakapikit pa rin ang mga mata niya at parang natutulog. Halos liparin ko lang daan papunta sa banyo para lang makaalis sa tabi niya. Napapangiwing sumandal ako sa pinto pagkatuloy ko pa lamang. Nanginginig ang binti ko at masama pa rin ang pakiramdam ko, lalo na sa gitna ng mga binti ko. OMG, ano bang nagawa ko? Nasapo ko na lang ang sarili kong noo bago humarap sa malaking salamin sa loob ng banyo. Nagulat ako na makita ko ang mga pulang marka sa buong katawan ko. Daan-daan kong pinasadahan ng haplos sa ibang marka sa katawan ko. Napabulong ako nang hindi maintindihan at napapikit ng mariin na makita kong pulang marka sa aking mga hita at syempre sa aking kasangga. Kung saan ako nakaramdam ng matinding sakit. Pati ba naman doon hindi pinalampas ni Steve? Pero bakit wala akong maalala? I can't remember what we did last night. Ang alam ko lang binuhat niya ako tinapon sa kama na para akong basura. Pero pagkatapos nun, wala na. Hindi na malinaw sa akin kung anong nangyari. Binuksan ko ang gripo sa bathtub at tinimpla ang tubig sa katamtamang init. Kailangan ko yon upang maibsan ang pananakit ng katawan ko. I put some lavender shower gel and the water was almost full. I laid in the bathtub. Sa mga nangyayari lalong tubindi ang paniniwala ko na hindi dapat ako magtagal. Sa lugar na ito, hindi kami po pwedeng magsama sa isang bubong. I know him. He only wants my body pero pag wala ng init, kapag hindi na siya nasisiyahan, at kapag tapos na siya sa akin, wala na rin akong silbi. Sumasakit ang puso ko habang iniisip yon. Ano ang mangyayari sa akin kung hindi na ako kailangan ni Steve? Papalitan na ba niya ako? May jowa ba siya habang wala ako? Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Wala na akong magulang na po pwedeng takbuhan kung sakali man. At ang kapatid ko naman ay nasinadya na sa pangangalaga ng healthcare. Sa loob ng 3 taon na pamamalagi ko sa Italy, nabuhay ako ng miserable. I worked as I pay for my apartment and half of my salary was just payment for all the bills and expenses. Alam ko na palagi akong binibigyan ni Steve ng pera sa pamamagitan ng aking account, but I did not intend to use them. Ayokong gastusin ang perang nagmumula sa kanya. Ayokong isipin niya na ginamit niya nga namin siya. Mas lalo ko pa siyang gagamitin. Because for all these years, I still love Steve T. Venaventura. I love him, and no one can replace him in my heart. But unlike me, he does not love me. Ilang minuto pa ako nagtagal sa banyo at tuluyang naligo at pagkatapos ay lumabas na. Ngunit paglabas ko'y wala si Steve na kanina'y natutulog pa lang sa kama. Hinila ko na lang ang puting polo sa closet niya rin mismo at bali walang sinuot iyon. Kung tama nga ang hinala ko kanina, nasa trabaho na si Steve ngayon at iniwan na ulit niya akong mag-isa dito. Nasaan na nga ba ako? Nagtatakang tanong ko sa aking sarili. Inawi kong kortina upang tingnan ang labas at bumungad sa akin ang napakagandang view ng isla. Kung ganon, nasa villa ko tula sa private room niya? Paano nga ba ako napunta ulit dito? Pesteng alak? Gate ko pa bago walang pakialam na lumabas ng silid. Wala naman akong kasama rito kaya ayos lang kahit maglakad ako sa loob ng villa nang walang pang ibaba. Isa pa, suot ko naman ang polo ni Steve. Sa tangkad ni Steve, umabot hanggang sa kalahati ng hita ko ang haba ng polo niya. I'm hungry. Nakangawing usal ko naman nang madama ang pagkalam ng aking sikmura. Wala pa akong kinain simula pa kagabi.
And that was my biggest problem. I don't know. Because I don't know how to cook. Bakit ba kasi? Hindi man lang nag-hire si Steve ng kasambahay o kahit ng tagaluto man lamang. Kaagad akong nagtungo sa kusina upang maghanap sana na makakain. Ngunit gano'n na lang ang bumungad sa akin si Steve. Parang hari siyang nakaupo sa counter habang nakatitig sa akin. Nagulat din siya sa galit. Pero mas talo kong kinabahan dahil sa madilim niyang mata. Nakatitig siya sa akin at para bang nakatitig sa mismong kaluluwa ko. "Good morning," he greeted me. Pilit akong pinapakalmang sarili ko sa biglaang kaba na nadama ko na makita siya. Ano pa ba ang ginagawa niya rito? Wala ba siyang trabaho? Peste! Paano ako makakakilos ng maayos nito sa harapan niya? Wala akong suot na undies. "Morning," nauutal kong bate. I cleared my throat at dahan-dahan naglakad papunta sa kabilang side ng mesa. May mga pagkain na nakahain doon at talaga namang ginutom akong lalo dahil sa aroma ng mga yon. "I want to eat." Wala sa loob kong sabi nang tuluyan ng makaupo. "Me too. Hold me." Napatingin ako sa kanya habang sinasabi niya iyon and I find him staring at me, lalo na sa hinaharap ko. Kagad kong inayos ang butones ng polong suot ko na mapansing nakabukas ang 3 butones noon at nga pala, ngayon ko lang ding napagtanto na puti nga pala ang suot kong polo. Nakatitig ba siya sa harapan ko? Nakakita ba niya ito? Wala pa man din akong suot na pang itaas. "Halika rito, Leticia." Seryosong utos niya. Hindi naman ako kaagad tumayo at tinignan lamang siya. "Do not be stubborn and come here or else akong pupunta sa'yo." Mariin niya pang sambit na mas lalo pang nagpatindi na ang kaba sa nadarama ko. Wala na akong iba pang nagawa kung hindi ang tumayo at dahan-dahan na lumapit sa kanya. Nang halos kalahating di pa na lamang ang layo ko sa kanya, ay huminto na ako sa mismong harapan niya. Tinignan niya ako mula buhok, pababa, sa paa ko at saka huminga na malalim. Ngayon, gutom na ako. Aniya bago ko hinila upang maupo sa binti niya. Hinahagkan niya ang labi ko at nagulat ako nung una pero hinayaan ko na lang siya at pumikit na ng mariin. It lasted for a minute bago siya tumigil at tinitigan ako. That was the proper way of getting me good morning, baby. Sabi niya sa akin habang ang kamay niya ekspertong gumagala sa akin. "Ikaw ba ang magiging almusal ko?" Tanong niya dahilan para imulat ko ang mga mata at titigan sa madilim niyang mga mata. "Steve?" Nauutal kong sabi bago hinawakan ng kamay niyang dahan-dahan na naglalakbay sa akin. I'm still masakit?" Pinutol niya ang sasabihin ko. "Stay sorry about that, sweetheart. Ang init mo kagabi kaya hindi ko mapigilan ang sarili ko na sakupin ka ng Martin. But still, you're amazing." Sa sinabi niyang yon ang laki ang mata ko kasabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Wala akong maalala kung ano man ang ginawa ko kagabi. At lalong hindi ko matandaan kung paano may nangyari sa amin. Nagising na lamang ako ngayon na mas sumama ang pakiramdam ko at pati na rin ang katawan, lalo na ang aking kasangga. Peste! What did I do? Liwanagin mo nga ako. "I don't remember what we did last night." Maangkong sabi at agad na tumayo mula sa pagkakaupo. Mahirap na, baka madala ako ulit sa init ng haplos at hagkan niya. Hindi ko maipapangakong hindi ko ibibigay ang lahat dahil sa loob ng 3 taon na nawala siya sa piling ko, siya pa rin talagang hinahanap-hanap ng puso at katawan ko. Tinitigan niya ako at bumuntong hininga na para bang sumakit ang pakiramdam niya ng dahil sa akin. "Lasing na lasing ka kagabi at sigurado ko na nakainom ka ng alak na may kakaibang side effects sa tao. That liquor was forbidden. Bebentahan ka na nun sa music bar kung nasa honeymoon stage ka or kasama mong nobyo mo. At syempre pa, kailangan may proof kang ipapakita." Bukod sa mga nabanggit ko pa ang mga maiimpluwensyang tao, anak ng mga business tycoon at elite class lang ang bumibili noon. Mahabang lahat niya na kinakunot ng noo ko. Dahil kung hindi ako nagkakamali, pinainom lang ako ng lalaking nakasayaw ko sa music bar ng alak. That was sweet and tasted good. Parang di nga alak kung tutuusin eh. Pero nasa huli pala ang tama. 3 shots lang pero pagkatapos nun daig ko pang nakahay. Nag-iba rin ang pakiramdam ko na para bang init na init ang katawan ko. And OMG! You mean? I looked into his eyes, trying to read what's on his mind, but I cannot read him. Magawan ka na masama ng kusino kung nahuli pa ako ng kaunti sa pagpunta ng music bar.
Hinawakan niya ang braso nito at hinila ulit ako papunta sa hita niya. Ang sabi ko, behave ka, di ba? Mahirap pa talagang sundin ang pakiusap ko sa'yo? Sunod-sunod niyang tanong na ibinulong sa tenga ko bago naglakbay patungo sa balikat ko ang labi niya. Pakiramdam ko ay nag-init na naman ang katawan dahil lang sa ginagawa niya. Hindi ko nga rin maiwasang mapapikit ng mariin at damhin ang ginagawa niya sa akin. Steve? Bulong ko sa pangalan habang nakapikit pa rin. Tell me baby, what do you want? What do you want me to do? Sunod-sunod pa rin niyang tanong bago niya ako ginawaran ng hagkan sa balikat. I want you Steve? Bulong ko tsaka napakagat ng labi. I want you too, Leticia. Mariin niyang sabi bago ko binuhat at inayos paharap sa hita niya. 3 years baby but still my body needs you. Ikaw pa rin ang gusto ko para sa sarili ko. Aniya at saka kumuling hinagkan. Kung alam niya lang na yun din ang nararamdaman ko pero hindi tulad niya. Katawan ko lang ang gusto niya. Ako, mahal ko ang lahat sa kanya. Tatanggalin na sana niya ang polong suot ko nang may kumatok sa pinto at laking gulat ko na makita kong sekretary niya. Ang pesteng si Andrea. Mariing sambit ni Steve na parabang nabitin sa kung ano man ang gagawin niya. Habang ako na may nanatiling nasa kandungan niya at nakaharap sa kanya. What do you want, Andrea? Baliwalang tanong niya bago inayos ang nagulo kong polo. Andrea stared at me from my head down to my toes at saka ngumisi. Pakialam ko naman sa kanya. Can you please make yourself decent first? Aniya na kinairap ko naman sa hangin. Ako ba ang pinapatamaan niya? Sira ba siya? Kahit makita niya akong walang kahit ano sa katawan, wala akong pakialam. Isa pa, asawa ko naman ang kasama ko at hindi ibang tao. Napabuntong hinarap ako ni Steve. Nagsusumamo ang mga mata niya na parabang humihingi ng paumanhin. Wait for me in our room. Kakausapin ko lang si Andrea. Aniya sa mababang tono. Hinagkan ko na muna siya upang ipakita sa bugok na Andrea na sa akin si Steve at hindi niya pa pwedeng agawin. Halata naman kasi sa hilat siya ng pagmumukha niya na may gusto siya sa asawa ko. Oh my, I want you now baby. Halos paos na bulong ni Steve matapos ang ginagawa namin. But sadly, kailangan na munang maudlot ang sinimulan namin dahil may asungot. Please stay in my bed. At gusto kong wala na yung polong suot mo. Muli niyang bulong na kinangisi ko na lamang. Tumayo na ako at walang pakailam na nilampasan si Andrea. Halata ang galit sa mata niya at kung nakakawala lang ang tingin, malamang kanina pa akong bumalagda dahil sa tingin ginawad niya sa akin. At tulad nga na sinabi ni Steve, dumiretso na ako ng silid niya at walang pakailam na humiga. Dahil sa totoo lang, inaantok pa rin talaga ako. At tulad din na sabi niya, tinanggal ko ang polong suot ko saka tumalon sa kama para matulog. Steve's POV. What do you want, Andrea? Pagkapunta ni Leticia sa kwarto, agad na lumapit sa akin si Andrea. Mariin din ang pagkakatingin niya sa akin na para bang galit. Ang babaeng yun isang first class na bayaran. Steven! Sigaw niya sa akin. Anong ginagawa ng babaeng yun dito at anong ginagawa ninyo? Tell me, nagawa ba kayo ng milagro? Answer me. Galit na galit yung sigaw sa harapan ko mismo. Nag-aapoy ang mata niya habang namumula ang muka dahil sa pagkairita. Naririnig mo ba ang sarili mo, Andrea? Tanong ko. How about you? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati ah. Simula nang dumating ang babaeng yon, that woman has a name. Her name is Leticia and she is my wife. Hindi siya maruming babae at kahit kailan hindi siya naging ganon. You watch your mouth. Galit kong sigaw sa kanya. Walang sino man ang pupwede magsalita ng ganon sa asawa ko at walang sino man ang pupwedeng ibabase yan ng husto dahil hindi ganon si Leticia. Hindi mababang babae ang asawa ko. Pinakatitigan ko sa mata si Andrea na ngayon parang natakot sa akin ng bahagya bago muling nagpatuloy. Kung ang lahat ng naikamo ko'y marumi at mababang babae, then isa ka sa mga babaeng yon, Andrea. You are my secretary. You should stick to your job and don't mind my personal life. Napag-usapan na natin yan, di ba? This is the last time that we'll talk about my wife like that. Understand? Do you understand? Sunod-sunod ko pang sabi. Ngunit gano'n na lamang ang pagbuntong hininga ko nang bigla siyang umiyak sa harapan ko. Oh my! Hindi ko ugaling magpaiyak na babae pero itong si Andrea, she pushed me to the limit. Kung gano'n naman pala, pinunasan niya muna ang mata niya at ang luha sa pisngi niya bago muling tumingin sa akin. Sana, hindi mo na pinaramdam sa akin espesyal ako sa'yo. Sana hindi mo ako tinanatong parang may tayo. Kasi kung umpisa pa lang, pinakitaan mo na ako na hindi maganda, hindi sana ako bumigay at nahulog sa'yo.
Matapos niya sabihin yon, tumalikod na siya. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli siyang lumingon sa akin at nagsalita. I am pregnant, Steven. Sa kabilang banda. Nabigla na rin ako sa sinabi sa akin ni Andrea. Hindi siya maaaring mabuntis dahil sa pagkakaalala ko, we only did that once at di na muling naulit pa. I also used protection every time I had it with someone. Hindi mo ko maluloko, Andrea. Bulong ko sa sarili ko. Pumunta ako sa kwartong may ngiti sa labi nang maalala ko ang nangyari sa amin ni Leticia kanina. Hindi ko mapigilan ang sarili kong hindi siya hawakan, hagan, and of course dalhin siya sa kama. I want her so much. Gusto ko siyang matikman ng paulit-ulit and years. 3 years pero peste siya pa rin talaga. Bubulong-bulong kong sabi at tuloy na ngang pumunta sa aming silid. Ngunit gano'n na lang ang pag-awang na nabi ko nang bumungad sa akin si Leticia na natutulog sa gitna ng kama. Nakatagilid siya at tayang ibabang bahagi ng katawan niya lamang ang natatakpan ng kumot. Kagad ako nakadama ng libo-libong kuryente sa aking katawan at unti-unting bumubuhay sa paghahangad ko sa kanya. If only she's not feeling sore, I'll make love to her all night long. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya. Marahan ko ring hinaplos ang likod niya kahit isang butlig yata'y wala akong makita. She is gone for 3 years but still, para pa rin siyang walang karanasan. What did she do in Italy? Ano ba ang ginawa niya roon nung umalis siya at bakit dun siya pumunta? Ganun ba talaga katindi ang galit niya sa akin at sa kasal namin kaya iniwan niya ako matapos yon? Kung alam mo lang kung gaano ko nasaktan na magising akong wala ka na. Kung alam mo lang kung ano naging buhay ko sa loob ng 3 taon na hindi man lang kita makita at mahawakan. I know there's a reason behind what happened between us but still, you're keeping it all alone. Halos pabulong kong sabi habang hinahaplos ang likod niya. Kaninang magising siya at bumungad sa akin sa kusina, aminado ko nagulat ako. Sino ba naman ang hindi? She looks like a living goddess walking in front of me. At hindi ko alam kung gaano siya kaakit-akit. Mula rin sa polo na suot niya ay kitang-kita ko na sa harapan niya na talaga ang nagpawala na naman sa akin sa katinoan. Hinagan ko siya pabalik at marahang hinawakan ng pisngi niya. Wala siyang saplot na kahit na ano. Sinunod niya ako nang hintayin ako sa silid ko nang wala nang kahit ano sa kanya pero peste. She was peacefully sleeping right now. Ayoko namang istorbohin siya sa pagdulog dahil lang gusto ko siyang maangkin ngayon. Na hindi naman po pwede dahil nananakit pa nga lang bahagi ng katawan niya. Steve, natigilan ako sa ginagawa ko at napatitig sa maamo niyang mukha nang marinig ko na tinawag niya ang pangalan ko. Pinakatitigan ko siya, marahang hinawakan ang mukha niya. Tinanggal ko rin ang iilang hibla ng buhok na bumagsak sa pisngi niya. Ngunit gano'n na lang ang gulat ko at pagbilis ng tibok ng puso ko nang muli siya magsalita. I love you. Aniya na halos pabulong na paraan bago bahagyang gumalaw at niyakap ang kamay ko na nasa pisngi niya kanina. Peste, hindi ako bakla at hindi rin ako nagbibinata pero nang marinig ko yon, daig ko pa ang bugok na napansin ng crush niya. Pakiramdam ko nga nag-blush ako eh. Oh my! Kailangan kong kumalma. Kailangan kong malabanan ito. Sunod-sunod kong sabi bago ginawaran siya ng hagkan. Sa pisngi at saka tumayo. Kagad kong kinuwang cellphone ko sa bedside table at nakipag-video call sa mga sira kong kaibigan. Sa una wala man lang sumasagot kahit na isa pero maya-maya'y dumagsa na sila. Peste, malapit na akong matapos. Sa lubong ang kilay na bungad sa akin ni Kyle. Sa pinaka mahilig sa aming magkakaibigan na pinapangalawahan ni Brian. And I was about to, isabak sa war ang kasangga ko to my beautiful wife. But you, peste ka for interrupting my moment. Singhal naman sa akin ni Brian. Habang ang iba'y parang walang pakialam na nakatingin lang sa kani-kaniyang mundo. Ano bang problema mong sira ka? Tanong sa akin ni Leonardo habang karga-karga ang anak niya at pinapakain ng tinapay. Hindi na yata nakatiis pang tukmulket nagtanong na rin. I was just curious. Pag-uumpisa ko. Kagad din naman silang nagseryoso at nakinig sa akin. Naka-blush ba kayo? Kuryosong tanong ko. What the? Si Cipriano na parang nagtataka. Anong kabobohan yan? Tanong naman ni Leonardo na lukot ang kilay. Ate, are you kidding us bro? Si Brian na mga lingali kong i-block dahil nabubisit na ako sa pagmumukha niya. It's just,
I was torn between telling them what I was feeling or keeping it to myself alone. Never mind. Napabuntong hiningang sabi ko. You are in love, bro. Singit naman ni Cipriano na kinatigil ng lahat at talagang nanlalaki ang mga mata na tumitig sa akin. Don't tell us that you're... Yes, my wife, Leticia. Bumalik na. Putol ko kay Kyle na dakilang chismoso. Time to party, bro. Hindi na malamig ng pesting gabi mo. Sigaw naman ni Brian. Hindi ko alam kung nakakatulong ba talaga ang mga bugok kong kaibigan na ito o hindi. Mas lalo lang yatang sumasama ang pakiramdam ko dahil sa mga pinagsasabi nila. Magsasalita na sana ako ulit nang biglang narinig ko. Tinawag ni Leticia ang pangalan ko. At nang humarap ako sa kanya, literal na nanlaki ang mata ko at naibagsak pa nga ang cellphone ko. Steve, my head was so hurt. Inis niyang sabi habang walang pakialam na naka-Indian seat sa gitna ng kama at nakaharap sa akin. Wala siyang kahit ano sa katawan at kita ko pa ang tinatago niya. She was so hot and beautiful na halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Man, nariyan ka pa ba? I'm out of here. Kayo na lang mag-usap, mga baliw. Doon lang ako bumalik sa katinoan nang marinig ko ang mga bugok na nagsalita. Hanggang ngayon nga pala'y ongoing pa rin ang video calling namin. Kaya naman pinulot ko ang cellphone ko at pinutol lang tawag. Are you okay? Peste, kailan pa ako nautal? Dahan-dahan ako lumapit sa kanya na ngayon, muli nang humiga sa kama. Leticia, answer me. Ano bang nararamdaman mo? Muli kong tanong. Masama ang pakiramdam ko. Sobrang hilo at gutom ang nararamdaman ko at syempre, masakit pa ang kasangga ko. At lahat ng to kasalanan mo. Sagot niya naman. Kung di lang nakakunot ang noon niya, talatang wala nga talaga sa mood, baka tinawanan ko siya ng niyang pagrereklamo. Halika, paliliguan na kita na mabawasan naman ang sama ng pakiramdam mo. May pagkain sa mesa at malamang naroon pa rin. Kumain tayo pagkatapos mong maligo. Bumuntong hininga na muna ako bago hinaplos ang likod niya. And don't worry, hindi mo na tayo gagawa ng milagro. Para naman mawala na yung sakit, giit ko pa. Peste yung kasangka mo. Kung bakit naman kasi ganyan yan umabot yata hanggang matres ko. Do something about that? Tuluyan na nga akong natawa dahil sa sinabi niya. Marahan kong pinalong pang upo niya bago hindi na siya palayo. Ako na rin ang nagkusang kargahin siya papunta sa banyo para mapaliguan na siya. At nang makatuloy na kami sa banyo, tinitigan ko siya at binigyan siya ng mabilis na hagkan sa labi. I forgot to say I love you too. Sabi ko sa kanya bago ko binuksan ang shower at sinimulan na siyang paliguan. Leticia's POV. I love you too? Tumigil si Steve sa ginagawa niyang pag-shampoo sa buhok at lumingon sa akin. I don't understand. Why? Did I say I love you too? Sunod-sunod kong tanong sa kanya na kinailing niya na lamang. Muli siyang nagpatuloy sa pag-shampoo sa akin at agad akong tinapat sa shower. Yes. Kaninang natutulog ka. Ani niya bago kumuha ng maliit na towel. Nilagyan ng body wash at kinuskos sa akin. Now I wonder, what am I doing in your dreams? Paliliguan din ba kita, ipagluluto? O baka naman may ibang ginagawa? Sunod-sunod niya pang tanong na nagpainit sa pisngi ko. Tumahimik ka. Inirapan ko siya na kinatawa niya naman. I want to ask you this before. Are you Italian? You know how to speak Italian? Well, so I am just curious. Napatuwid siya ng tayo at tinitigan ako. You really don't know anything about me, huh? Tumangulang ako at sinenyasan siyang magsalita pa. Well, my father was Italian and my mother is Filipina. We lived in Italy for 10 years and then decided to migrate here in the Philippines. Mahabang paliwanag ni Steve. But why? I mean, why did you migrate? Hindi ba stable ang kung anong meron kayo ngayon? Muli ko namang tanong. Well, I am just curious lang naman. Yun lang yun. My dad got assigned here when he was just an employee. So no choice siya kundi isama niya kami ni mama. And then our lives started to get growing because my dad sipag at tiyaga. Aniya pa na sinamahan ng pag-ikot ng mga mata niya. Natawa naman ako dahil ang arte niya. Ang laki niyang tao tapos ang hot pa. Gosh, hindi bagay sa kanya ang maging bakla. Tumango-tango lamang naman ako bilang pagsang-ayon. Habang natatawa pa rin. You look pretty when you're happy. Mahina niyang sabi at napatigil ako sa pagtawa. How about you? Anong kwento mo?
Balik tanong niya. Is this some kind of question and answer portion sa ilalim na shower? And I think hindi masamang pakiramdam ko. You can go na. I can take care of myself naman. Hindi na rin masakit. Sunod-sunod kong sabi dahil bigla ako nakadama ng ilang, lalo pa na marahan niya ng sinabon ang katawan ko. But I like bathing you. Sagot niya naman na ikinairap ko. Lalo nang hilahin niya ako palapit sa kanya at ngumiti. OMG, bawal ma-in love kahit matagal ko na siyang love? Dahil ang ma-in love, talo. Gusto mo lang makahukag yung moves? And that too. Aniya at saka ngumiti. Aminado ang peste. Pinagpatuloy niya ang ginagawa niya, ngulit pilit na iniwasan na madampian ang isang parte ng katawan. Ilang beses ko rin siyang bumuntong hininga at kulang na nga lang pumikit at magdasal, kahit na nga ba kitang-kita ko kung paano sumaludong kanyang kasangga. Maya-maya pa natapos na nga niya akong paliguan. Siya na rin nagsuot sa akin ng roba at halos itulak na ako paalis ng banyo. Thank goodness, you're done, he sighed. Magbihis ka na, maliligo lang ako, may pupuntahan tayo. Giit niya pa. Kaagad naman akong tumalima at tumuloy na. Na makita ko ang maleta ko ay agad kong nilapitan iyon at binuksan. Ngunit gano'n na lamang ang pagtataka ko na makitang walang naman ang mga yon. Bumalik ako sa banyo na hindi naman nilak ni Steve at walang pakialam na binuksan yon. Steve, where are my... OMG! Hindi ko maipigilang maibulalas nang umarap siya sa akin na ngayon ay wala nang balot kahit isa. Tayong bulalang ang nagsisilbing takip niya sa katawan. Pero hindi pa rin nakaligtas sa mata ko ang kasangga niyang kumakaway. Sorry, nauutal kong bulong at tumalikod. Peste, ano ba naman to? Nasa closet ko ang mga damit mo. Sagot niya na may himig ng panunokso. Parang natutuwa pa dahil sa pagkagulat ko. You want to bathe with me again? Nangaasar pa niyang tanong na lumakad na palayo sa banyo. Nang buksan ko ang closet niya, nagulat talaga ako. Napaka-organized naman kasi. Naka-color coding pa nga. Hindi tulad ko na kapag maglagay ng mga damit sa closet, basta-basta na lamang. Ngunit nang dumako ang mata ko sa undies ko, umakit yata lahat ng dugo ko sa mukha. Kung gaano kasi kaayos sa mga damit ko sa closet niya, ganoon din kaayos sa mga undies ko. Peste? Inawakan niya ba ang mga panloob ko? Bakit pa napakalikot ng kamay ng lalaking yon? That's okay. You don't have to feel awkward about that. Nanlalaki ang matang nakaharap ako kay Steve na ngayon nakatapos na ng tuwala sa bewang niya. Nasa likod ko na pala. Kanina pa kaya siya? Ni hindi ko man lang naramdaman ang lalaking to. In fact, I know your size. Nahawakan siya at natik... Oh, shut up, Steve. Sigaw ko para lang tumigil na siya. Malakas na tawa naman ang naging tugon niya. Buwisit talaga. Bakit pa ba ako bumalik ng Pilipinas? Okay, I concede. He took me from head to toe down to my toes. At pagkatapos bumalik sa aking labi kung saan siya pinakatitigan. Magbihis ka. O gusto mo bihisan kita? Ani ang nagpabalik sa katinoan kong sandaling nang wala na napatitig din sa mapulan niyang labi. Saan ba tayo pupunta? Kailangan ko bang mag-long gown? Formal attire? What? Sunod-sunod kong tanong dahil wala naman siyang sinasabi kung saan niya ako dadalhin. Anything that doesn't show too much skin. Please? Ayoko mapaaway, kaya't kung pwede lang, do not make yourself too pretty. He said seriously. Kinabahan tuloy ako, lalo na halos wala na ako makitang emosyon sa mga mata niya. Kasalanan ko ba naman kasi na naging maganda ako? And hello, it's a new generation. Anong gusto niya? Magmistula akong Maria Clara? Gosh, ang sakit niya sa bangs, kahit wala akong bangs. Kinuha ko na lang ang black high-waisted skinny jeans at tinananuhan ko ng red off-shoulder crop top. Tipong kalahati ko lang ang kita. Pero dahil high-waist naman ang jeans ko, malamang na hindi naman magmumukhang revealing yon. Basta, bahala siya mag-adjust. Hindi ko naman kailangan mag-adjust pa para sa kanya. Na matapos ako magdamit, humarap ako sa vanity mirror, naglagay ng lip tint at chinny tiny sa makeup. Sa sobrang init dito sa isla, nagmumukha akong hulas na bakla kung lalagyan ko na makapal na kalorete ang aking mukha. Tinali ko na lang din pataas ang buko ko gamit ang kulay pulang ribbon and then, voila! Perfecto! I changed my mind already. Bigla ako napalingon kay Steve na ngayon bihis na rin.
Simpleng white maong short at Hawaiian polo ang suot niya, pero naibabaw kaagad ang kagwapuhan niya. Malamang na marami siyang mabibingwit na babae sa labas sa isang ngiti lamang. But what did he say? Did he change his mind? Are you fooling me? Ano ba talagang trip mo sa buhay? Eh di sana pala nagbikini na lang ako because I wanted to get tanned? Gigil kong singhal sa kanya. Ilang araw ko pa lang siyang kasama dito sa isla. Parang matutuyan na ako ng dugo ng dahil sa kanya. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng mukha ko bago bahagyang tinaas para magtamang paningin naming dalawa. Baby, I told you do not make yourself too pretty but look at you now. You're gorgeous that I wanted to hide you. Para lang sa mata kong isang tulad mo, Leticia. Hindi kagad ako nakapagsalita dahil nanood sa bukong sistema ang sinabi niya. Pakiramdam ko rin pulang-pula na ang mukha ko dahil sa nararamdaman kong init sa pisngi ngayon. Gusto kitang hagdan. Ani nga na halos pabulong. Enough! Halos maubusan ako ng hangin sa katawan dahil sa klase ng hagkan na ginawad niya sa akin. Akmang hahagkan niya akong muli kaya naman ako na ang kusang lumayo. You don't want my kisses. Tanong niya naman na akala mo nagtatampo pero hindi. Nakakarami ka na, Steve. Naubos na ang lip tint ko dahil sa ginagawa mo. What do you want pa ba? Inirapan ko siya bago nagmamaktol ng tumayo. Naglagay lang ako ulit ng lip tint bago sinuot ang white sneakers ko. Mabuhangin dito. Baka hindi ako makalakad ng maayos kung magsasandals ako. Sang lupalop ba kasi na Buenaventura Island ako dadalhin ng lalaking to? What? Nandilisik ang mga matang tanong ko sa kanya. Magde-date ba tayo o magtititigan na lamang dito? Bulyaw ko ulit sa kanya. Bigla namang nangislap ang mata niya at may ngiting nakakaloko. Huli na maisip ko ang nasabi ko sa kanya. Peste, date talaga? Eh, uso pa ba yun ngayon? Hindi na rin pala. Nanlalaki naman ang mata ko nang dahil sa sinabi niya. Ang kapal ng mukha. Anong tingin niya sa akin? Immature? Ang arte mo pa rin. Spoiled brat ka pa rin and most of all, Hindi ko na siya pinatapos pa at kinurot ko ng tagiliran niya. Buwisit ang lalaking to. Maarte raw ako. Spoiled brat at maharot? Eh kung basagin ko na kaya ngayon ang kinabukasan ng bugok na to, nang di na dumabi pa ang lahi niya. Aray! Enough baby, masakit na. Mas lalo ko pang diniin ang kurot ko sa tagiliran niya. Leticia, enough. Or else you're sorry. Pulang-pulang mukha niya habang hawak ang kamay ko na nakakurot pa rin sa kanya. Di niya pa rin naman tinatanggal at tinihintay na ako ang kusang tumigil. Now I wonder, hindi niya kaya talaga ako kayang pagbuhatan ng kamay kahit kailan? Sabihin mo, sorry master? Nakangising utos ko sa kanya. Dumilim lalo ang mata niya habang nakatitig sa akin. Ano? Sabihin mo na, dali. Giit ko pa. I warn you, Leticia. Seryoso pa ring sagot niya. Mas lalo kong diniin ang pagkakakurot ko sa tagiliran niya na ikinangawi niya. Napakapasaway mo talaga. And just like that, binuhat niya na ako at inihagis sa kama. Pero agad siyang dumagan sa akin. Inipit pa niya ang aking mga kamay sa likod ng aking batok at saka madaling tinanggal ang aking crop top. Steve, sigaw ko. Peste, sinira niya ang damit ko. Higit pa raw na expose ang nasa harapan ko. Wala kang suot na pang itaas? Kurot noong tanong pa niya. May padig naman ang damit ko kaya hindi na kailangan nun, kaya lang sinira niya. Yayayain mo ako mag-date, tapos wala ka naman palang suot na pang itaas? Oh my, Leticia. Nanggigigil niyang sabi at tinunod namang tanggalin ang pantalon ko. Excuse me? Hindi kita kayang mag-date. At bakit pa sinira mong damit ko? And most of all, what are you doing? Sunod-sunod kong tanong sa kanya kahit na alam ko naman kung saan patungong ginagawa niya. Just one round and then we will date, he said. Ramdam ko ang patuloy ng kanyang kasangga sa akin dahilan para mapasinghap ako ng hangin. Siguradong sigurado siya sa sarili na kung anong gusto niya mangyari ay mangyayari talaga. Steve, tawag ko sa pangalan niya habang patuloy siya sa kanyang ginagawa. Hanggang makalipas ang ilang sandali sabay naming naabot ang suktulan. You're still the best. Halos pabalong niyang sabi. Ginawaran niya pa ako ng hagkan sa noo at nanatili sa taas ko ng ilang minuto bago tumayo. Siya na rin ang nagsuot ng pantalon. Sinira mong damit ko. Yamot kong sabi nang tumayo na siya. Nanguha na rin siya ng bagong polo niya at nagpalit.
Ako naman nagdesisyon na lamang na magpalit na rin. I used my yellow off-shoulder floral dress na hanggang kalahati ng hita kong haba at nagsuot na lang ng flat sandals. I went again in front of the vanity mirror and retouched my lip tint. You look so beautiful. Bulong niyang muli sa likuran ko. Kita ko rin ang bahagyang pagkaganya sa balikat ko mula sa salamin. Nakakatakot kang igala, baka mapaaway ako. Aniya pa na kinataas ng isang kilay ko. Eh di dito na lang tayo, napipikon kong sagot. Ang dami niya naman kasing arte sa katawan eh. Kung pinagtitripan niya lang ako, pwes maliligo na ako sa beach. Pwede namang mag-isa na lang akong gumala. Kaya kung humanap ng po pwedeng sumama sa akin, giit ko pa. Naging matalim ang tingin niya sa akin at tinilalang kamay ko para umalis na ng kwarto. Saan ba kasi tayo pupunta? Kuryosong tanong ko pa. Hindi ako mahilig sa mga pa-suspense effect or surprise keme dahil hindi naman nauso yun ngayon. Pero pagdating kay Steve, bakit parang gusto kong kiligin kahit wala pa naman siyang ginagawang ikakikilig ko? Malalaman mo rin kung saan. Baliwalang sagot niya. Na makaalis kami ng villa niya, tinawagan niya pa si Alice upang ipahanda ang chopper niya. I was curious because there is a chopper involved. Ngunit ganun pa man, tahimik pa rin siya hanggang marating namin ang kinalulugaran ng chopper niya. Naroon din ang pesing si Andrea, nakatayo na parang gusto pa yatang sumama. Subukan niya lang, talagang ihuhulog ko siya. Naunang lumapit si Steve sa chopper upang i-check iyon. Habang naiwan ako sa tabi ni Andrea, kasama ng dalawang lalaki na hindi ko alam kung bodyguard or what. Huwag mong isipin na espesyal ka dahil sasakay ka ng chopper ni Steve. Marami na rin isinakay siya dyan. Bulong lang pero mariin at may laman niyang sabi. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa bago ngumisi. Nasa nampaki ko, pakihanap na lang. Baliwalang sagot ko bago lumapit na kay Steve at ginawaran siya ng kansalabi bago umalis.